Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Um, Palagi po natin binabalik sa kanya yung pasasalamat at puri. Okay po ba, Brother Brian? Naririnig niyo po ba ako dyan? Amen po, sir. Naririnig po. Okay. Thank you. Okay. Muli po, salamat po at sa time na binigay niyo po sa akin. Salamat sa ating Diyos na ako po'y ginising. Nag-set po ako ng alarm clock by 12 o'clock ngayong kanina. Pero hindi po nagtuloy-tuloy yung katawan ko na magising. But before 4 o'clock, nagising naman po ako. At sabi ko, it's 4 o'clock na. Kailangan nang magising. Kailangan nang humarap na sa inyo upang tayo pag-aral. So it's a part of worship natin. Yung pag-aaral ng Word of God. Lagi nating tinitingnan yung halaga nito sa buhay natin. That we are praying na hindi lamang mag-speak sa tenga natin, sa ears natin ito, but sa heart natin yung mga naririnig natin. Okay, so this topic is the topic that we don't need to neglect. Hindi natin kailangan baliwalain as a Christian. It might serve as the reminder para magpaalala sa atin how serious yung konsepto na tinatawag natin na real pain upon real people with a real body in a place called hell. So it's not a popular topic. Kung isipin natin, hindi naman to masyadong popular, but we need to discuss. We have to discuss because as I said, maaaring magbigay po ito sa atin ng paalaala. Because we know our stand with the Lord. Okay? Pero for the sake nga ng reminders at mga, as I said, yung paalaala nga sa atin, there is a real pain in hell. But the title of the topic is Real Pain Upon Real People with Real Body in a Place Called Hell. Impyerno. Okay, so merong totoong paghihirap, tinatawag na real pain, o yung other word or synonym na agony, or torture, or suffering, in a real body, in a real place called hell. Tagalog, ito ay talagang paghihirap at pagdurusa sa isang lugar na tinatawag na impyerno. At ngayong gabi nais po natin na tingnan yung isang mahalagang layunin po natin at yung ginawa ko pong pinormulate po natin na objective is yung describe hell biblically. Titingnan po natin yung konsepto na ito, yung konsepto, yung kaisipan o yung idea ng hell in the Bible. Okay. Alright, so in the Old Testament muna, tingnan natin yung salitang hell translated sa word na Sheol. Okay. Then sa New Testament naman, dinatawag na Hades. Yung impyerno, yung Hades o Hades. And also, yung word na Sheol ay nakatranslate na tinatawag na pit and grave. Pit and grave. Pero alam nyo, itong, just to inform you, yung Sheol and yung Hades, it serve as a temporary abode or temporary place of the dead before the judgment. Ito yung lugar na kung saan pupuntahan ng mga taong hindi naligtas o hindi na napunta ng paradise o ng heaven. At then, before ng judgment ay mananatili po sila doon. It is a temporary abode or a temporary place of the dead. For those who don't know Christ, doon sa mga tao na hindi nakakilala, hindi nagbigay ng panahon, hindi na nagkaroon ng hindi nila naibigay yung kanilang sarili upang mag-repent sa kanilang kasalanan. So, ito yung lugar na kung saan wala pa yung judgment or yung final judgment, nandun sila. As you remember, yung sa book of Luke, chapter 16, verse 19, ang mayaman at si Lazaro. So, that's the place called Hades. Alright? So, but this time, actually, marami po tayong i-present na mga verses. But then we choose the verse from Book of Psalms o Aklat ng mga Awit, chapter 9, verse 17.
Okay, Book of Psalms chapter 9 verse 17. As I read, the wicked shall return to Sheol, all the nations that forget God. Ang lahat, ang masasama ay babalik sa Sheol. Lahat ng mga bansa na lumilimot sa Diyos. Sabihin, lahat po ng mga tao na hindi inaalala na may Diyos, na walang Diyos, ay doon napunta. Okay. So, that's the reality o yung katotohanan na maraming mapupunta talaga dito sa lugar na ito. Alright, so, when we talk about, excuse me, the word wicked ay transferable or translated sa sinner or the same as the son of disobedience. Ito yung mga anak na masuwaying, disobedient. Or it may be the sons of hell, mga anak ng impyerno, as Jesus said to the Pharisees. And also, they are the children of wrath, according to Paul, Ephesians 2:3. Sila yung mga masama, yung wicked, makasalanan, o anak ng pagsuway, o anak ng impyerno, o they are the children of wrath. Sila yung mga anak ng puto o galit. Okay. Ang totoo noon po tayo ganoon ang ang estado po natin sa harap ng Diyos, we are all enemies of God. Noon po yun. But when we are born again, when we accept the Lord in our heart, karoon po ng reverse ng different position tayo sa Diyos. Hindi na po tayong kaaway ng Diyos. Tayo po'y kanyang mga kaibigan na ng Diyos, mga anak ng Diyos. That's the Bible declared. Excuse me. Alright, so tingnan ko muna yung Ephesians 2:3. Sabi po ni Paul sa mga taga-Efeso, Epistle, as God, the Holy Spirit inspired Apostle Paul. Sabi po niya doon, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Na kasama nila lahat tayo noon, when we are unbeliever, ay namuhay sa mga hilig ng laman na isinasagawa ang mga nasa ng katawan at ng pag-iisip, at sa likas na katangian ay mga anak ng puot, tulad ng iba pang sangkatauhan. That's the direct translation po ng ESV, So, yun po. That's why yung mga tao without yung personal relationship, knowing the Lord, are known as the children of wrath. Another verse is from Revelation chapter 1 verse 18. Gusto po natin ipakita rito yung word na Hades, and death. Sabi niya doon ni Apostle John the Beloved, and the living one, that's referring to Jesus, I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. So it means, yung susi ng Hades, ng impyerno ay nasa ating Panginoong Hesus, na ating tagapagligtas. But then, another word that is referring with hell is the word Gehenna. Baka tinitingnan lang po natin for now is yung word, keyword that referring to hell. Gehenna, it refers to an eternal state of punishment for the wicked dead. That's from Mark chapter 9 verse 43. Ito ay tumutukoy sa isang walang hanggang kalagayan. Hindi lang basta kalagayan or kondisyon o estado, ito ay walang hanggang kalagayan. That's why that Gehenna ay isang walang hanggang kalagayan ng kaparusahan. It means ito'y lugar ng kaparusahan para sa mga masasamang patay. So those are the words from the instruction na nakakuha natin. That's why from Mark chapter 9 verse 43, ito po'y came from the very lip
of our Lord Jesus. Ano? And if your hand causes you to sin, cut it off. Okay? It is better for you to enter life crippled than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire. Alright? From MBB. Kung ang mga kamay mo, ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, Jesus said, putulin mo. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. So this verse is a real warning for all of us. So not only for the unbelievers but also for the believers. So there is an emphatic command from our Lord na kung ang ating bahagi, alinmang bahagi ng katawan na nagkukos ng sin, we have to chop it off. We have to cut it off. That is a command. Alright? Now, where is hell located? Now, we define some key verses. Actually, napakaraming verses naman na pwede natin pagkunan. Pero ang tingnan natin ngayon, where is hell located? So this idea of hell, maybe perhaps below us. Nasa ilalim po natin. Or maybe perhaps in the center of the earth. Alam niyo po sa science, meron po tayong tinatawag na parts of the earth, right? May core, may inner core. But then, from the Bible, of course, we're going to use as our reference is from Luke 10:15. Jesus said, "And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shall be thrust down to hell." Okay? Sabi niya, at kayong mga taga-Capernaum sa place in Israel, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. It means there is a place called hell. Daigdig ng mga patay. Patay na pinapatay. Alright? Now, in the New Testament, also, at the same time, as we add, sa King James naman, Ephesians 4, verse 9. Alright, so let me read. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Umakyat siya. Si Lord umakyat sa langit. Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Alright, it means merong place na ang ating Panginoon in between, before or after He died and before the resurrection, nung siya ay namatay at nung siya bago siya umakyat sa langit, alam niyo merong mga theologian or mga Bible expert that Jesus might be is in the place called, in the place of the dead, doon sa in-between. Diba, 3 days po siya, bago po siya mag-resurrect. But then 40 days po siya nanatili po sa earth. Alright, then let us continue. Now, let's talk about the biblical description of hell. Let's try to describe hell, or the place called hell. That hell is a real place in the universe. Ito ay totoong lugar ng universe. Since ang ating Panginoong Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng bagay, the heavens and the earth, all the whole universe, it means to say that hell is a place or a real part of the universe. But that hell is a fire. Okay? Na itong impyerno ay tunay na apoy. This is the furnace of fire. Okay? Furnace, pugon ng apoy. That's according to Matthew 13, verse 40 to 42. Pero hindi lamang basta apoy. It is eternal. It means it is unended. It means it is permanent. Hindi ito mawawala, hindi ito mapupugnaw, hindi ito mahihinto kahit anong gawin ng kapangyarihan ng tao. So it is eternal fire, wherein there is a fury of fire which will consume his adversaries. From Hebrews chapter 10, verse 27, na kung saan ang galit, ang puot ng Diyos ay siyang tutupok sa kanyang mga kaaway. Okay, again,
noon kaaway po tayo ng Diyos, but now we are now hindi na tayo kaaway ng Diyos. By His grace and His mercy, praise God, kasi nandoon na binigyan tayo ng time na makalapit sa Kanya, pagpuri sa Kanya. How about the others? Okay. Alright. Now, as we continue describing the concept of hell, hell is the punishment of eternal fire. Punishment of eternal fire o parusa ng walang hanggang apoy. From Jude chapter 7, that the one who inflict or that causes infliction or pain for those who are enter into that place is the one, our Lord Jesus Christ. Siya po yung mag-inflict o siya po yung magkukos ng sakit or ng punishment ng mga taong mapupunta po doon. Okay? Then, what else is this? From Revelation chapter 20 verse 10, that hell is the lake of fire and brimstone. Ito ay lawa ng apoy at asupre. Yun po ay klaro po sa atin. Then, also, from Matthew chapter 8 verse 12, when we talk about hell, it speaks of the weeping and gnashing of teeth. Doon ay, sabi ng isang theologian, ng isang Bible teacher, pagsamasamahin na daw yung lahat ng pag-iyak, pagtangis ng mga taong nabuhay mula noong unang panahon hanggang ngayon, ay hindi may kumpara sa mga taong nahihirapan at talagang nagnanangis, nagngangalit ang ngipin sa hell. Nagngangalit, ibig sabihin, basically, may galit. Tama po ba pag nagngangalit? Maaaring ganito po ang sitwasyon na yung tao na sana'y nasa langit, na yung tao sana may pagkakataong mapunta ng langit at makapagsisi nung siya'y nabuhay. Hindi niya nagawa. Kaya talagang siya nandun po yung galit. There is what we called weeping and gnashing of teeth. Right? And then also, from Revelation chapter 20, they will be tormented day and night forever and ever. They will be tormented day and night. Nandun yung paghihirap, araw at gabi. Actually, talagang walang putol. Dire-diretso, forever and ever. Revelation chapter 20, day and night. So, hell is also a place on God's map. Since ang Diyos natin ay merong kanyang sariling timeline, that hell is heavily populated. Heavily populated since we know na marami talagang napupunta doon. From the very creation ng tao, ayun nga, mas malapad ang daan, as Jesus stated, malapad ang daan ng kapahamakan. Kumpara sa daan na very narrow, ito ay daan ng matuwid, daan ng katwiran kay Kristo. Okay. And then from Isaiah chapter 5 verse 14, therefore Sheol, it referring with hell, it is hell, has enlarged its appetite and opened its mouth beyond measure. Parang ganito lang po yun, Parang kaya naman pinalaki ng impyerno, pinalaki ng Sheol, yung appetite, yung gana nito at ibinuka ang bibig nito nang hindi masukat. Talagang enjoying yung space niya na talagang easily and freely receiving all those people from the earth na papasok po doon. Okay? And then more people will go to hell than will go to heaven. Okay? Mas marami po yung mapupunta doon sa hell kumpara sa langit. Okay? There are many roads to hell. Marami po yung daan papunta doon. Maraming daan. Maraming way para mapunta doon. But there is only one road to heaven. And that's Jesus. As we read the verse exactly from the Bible, from Matthew chapter 7, verse 13 to 14, enter by the narrow gate. We have to enter by the narrow gate. Hindi po ganun kadali ang pumasok po sa narrow gate. We have to strive. We have to pursue. But for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Prophetically, in reality, ganun pong nangyayari, The gate is wide, maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At maraming tao, alam natin, nakakala nila
Akala ay ito na yung tamang daan, pero sa bandang dulo, hindi pa rin pala. That's why we need to learn and theologically learn the knowledge from the Bible so that we can absorb the implication and the importance of it, particularly by obeying in His word. 14. Ngunit makipot ang pintuan, makipot, very narrow, at makitid ang daang papunta sa buhay, it means the eternal life, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Alright? So, yun po yung mismong binanggit po ng ating Panginoon. Alright, then, right now, we'll try to review one topic before, I think few months ago, yung tinatawag na Great White Throne of Judgment. Just a few minutes lang po mga kapatid. That every lost sinner will be individually summoned to take stand before this judgment bar. I repeat, yung bawat mga taong naliligaw, okay, na namatay, nawala kay Kristo, will take to stand before this judgment seat throne of Christ or the great white throne of judgment. Lahat po ay harap sa hukuman ng Diyos. Okay? Then every lost sinner will have their will have their day in this court. Karoon po sila ng araw, eksaktong araw na haharap sa Diyos. Ito po yung sinasabi ko po rito, yung mga unbelievers, mga hindi po mananampalataya o yung mga unsaved, okay, people, haharap po sa Lord, sa Panginoon. And before the Lord Jesus Christ, that's why He said, if your hand causes you to stumble, cut it off. Kung ang kamay natin o ang kamay ng isang tao ay nagiging dahilan ng kasalanan, iputulin. Symbolically, we have to have self-control. Because it is better for you to enter life crippled than having your two hands to go into hell, into unquenchable fire. That's actually, nirepeat lang po natin yung kanina. Chop off everything. Sabi nga, talagang pigilan. Yun po yung meaning po nun, wag lamang mapunta po doon. At gagawin po natin yung lahat. At yung pong dahil sa tulong ng Panginoon, wag lang mapunta doon, including in praying, kasama po yung ating mahal sa buhay. Cut off your hand, sabi ni Lord. But for us, kung ating unawain, we have to cut off everything. Self-control, including cutting off our ears, even our nose, cut off our hands, cut off your feet, cut off anything, lahat. And everything. Wag lamang mapunta po doon sa lugar na ito, na impyerno. Alright? So, kapag nandun na po sa moment ng judgment, white throne of judgment of God, ito po yung hukuman ng Diyos. Hindi na po ito pwedeng mabawi. Okay? It will be irrefutable. And then there will be no rebuttal offered. Wala na pong negotiation, Okay? Wala na rin pong depensa na maaaring ibigay sa atin doon. Unlike dito sa lupa, di po pwede yung isang taong may kasalanan, bigyan ng special attorney or ng lawyer para ipagtanggol yung kanyang sarili. Pero dito, there will be no sympathetic judge. Wala na kahit maliit na patak ng awa ang maaaring matanggap ng isang taong napupunta po doon during this judgment time. Okay? Wala nang successful appeal sa mga guilty. Wala na po yun, Walang parole. Kasi alam po natin dito sa lupa, pwedeng bigyan ng parole yung mga yung mga nasa prison, right? Pwedeng makatakas doon sa isang kahatulan. So ganun po doon, Wala nang sinong makikiramay po doon. So that's why hindi po natin kailangan pumunta doon. Tayo po natin noon, Alright, so itong senaryo na ito na binabanggit ko sa inyo ay nakakatakot na senaryo. Kaya hindi po natin pwedeng linlangin ang ating mga sarili. Okay, itong araw na ito ay dadating na araw. Okay? Alright, then, as I said, na ang isang talagang mag-i-inflict, mag-i-impose o mag-cause po ng sakit, let's say for an instance, ng isang tao ay napahiwalay na sa Diyos, sa Panginoon, mismo siya po yung mag-cause. He is also the righteous judge. Okay? Kasi sabi nga niya, the vengeance is mine. Sa kanyang paghiganti, sabi po ni Lord, po.
Okay, so darating po yung araw na yun, sa mga wala sa Diyos. Now, let's move on. Sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 and 9. 6 to 9. Since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted, as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. And they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his might. Gagawin ng Diyos ang nararapat. According to Paul sa Thessalonica, gagawin ng Diyos ang nararapat at tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayo namang mga nagtitiis ay aaluin niya kasama namin kapag ang Panginoong Isus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Isus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan. Again, walang hanggang kapahamakan, at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So upon them in hell, for those who are unsaved, so the death is not only physical, right? We all know that the types of death, we have the physical death, and there is a second kind of death, the spiritual death, and that is eternal death. Okay? In hell. So napakarami pong beses na binabanggit po when it comes sa death. Okay? Same thing sa Book of Revelation. That in the Book of Revelation, yung salitang kamatayan or death for those who are unsaved, is the same or synonymous naman sa salitang lake of fire. Lake of fire. Okay? It is the death. From 21 verse 8 ng Revelation. So kung atin pong titingnan at babasahin, ito naman po yung sinabi po doon. The cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all the liars, their place will be in the fiery lake of fire, fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Okay? Subalit para sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Okay, yun po yun, yung second death actually, Alright. Then, in the book of Romans, okay, ito yung araw na tinatawag na Day of Wrath. Day of Wrath, yung araw ng pot ng Diyos, ibubuhos po niya doon, Suppose God will execute His perfect judgment. At yun nga, i-condemn niya lahat ng mga unbelievers. Alright, but this is one of the, ito naman yung makapag-encourage naman, Pero sa atin, ito po yung maganda. Sa John 5:24, ito po ang sabi niya, ni Lord, pakatandaan niyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ay napakagandang verse po niya, Ang nakikinig at sumasampalataya. So not only yung nakikinig pero sumasampalataya at of course sumusunod. Sa nagsugo sa akin, it means kay God the Father ay may buhay na walang hanggan. E paano nga po pag hindi po alam ng ibang tao itong mga gantong bagay? And then hindi na siya hahatulan. Wala nang judgment. Kaya praise God, Hindi na siya hahatulan. If you are true believers, ganun po, Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Because that is our condition before. We are in the state of death. We are dead. Noon po yun, But we are now alive in Christ. Amen. Tayo po'y buhay sa Panginoon. We have the spiritual life.
We are regenerated because of the Holy Spirit from God. So that is eternal gift of God for us. There is eternal life. It's permanent. It's settled from the very past, eternity past. So yun po yung tinataglay po ng believer, ano? Alright. Yes, let's continue again. Now, in the Great White Throne of Judgment also, alam niyo po doon, pag binalikan po natin muli yung kaninang ating pinag-uusapan, as we actually review the concept of the Great White Throne of Judgment, that every sinful deed, lahat ng mga makasalanang ginawa, ay ipepresent po doon. Okay? Lahat po ng sikreto, yung motibo ng isang tao, ay ipapakita doon, maging yung kasalanan ng isip, ng kanyang gawa, maging salita, ay ipipresent po, eksakto po doon, So, yun po yung Great White Throne of Judgment. Since lahat naman ng tao are all guilty, we're all guilty for this, we are all deserve to go into the punishment of eternal fire. But because nga po, yung grace and mercies of God, we have to praise God kasi binigyan po niya tayo ng ganitong pagkakataon, to know Him, to love Him, to seek Him, and of course, to repent. Alright. Sabi ng awit 7:12-14, sa mga unbeliever po, even sa believer, kung ganito pa rin ang state, sabi niya, kung di sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa. There is a warning. Kung hindi sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa, pati ang kanyang pana ay kanyang ihahanda. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda. Kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Alright? So that's a scary warning, a true warning from the verse of Book of Psalms, chapter 7, verse 12-14. Sabi naman ni Charles Spurgeon that God never misses His target. Kapag ang Diyos ang nagtakda ng mga gantong infliction, ay hindi magsasala. I mean, hindi talagang tuwirin niyang ipaparanas po yung parusa. Okay. Alright. Ganun po, Ano ang kailangan mong gawin para mapunta sa impyerno? Yung question ay, isipin natin, anong kailangan kong gawin para mapunta ng impyerno? Pero hindi po natin kailangan pumunta doon. Okay. Alright. What do you have to do to go to hell? Okay. Bakit madaling pumunta na mapunta doon sa lugar na yun? Pero again, hindi po natin kailangan pumunta doon. Ano po ang gagawin? Wala pong gagawin. Walang gagawin para mapunta doon. Walang gagawin. Yes. Ang kailangan lang ng tao, kailangan lang niyang ipanganak. Pero hindi na kailangan ma-born again. Because according to him, from John 3:3, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya yung taong pinanganak lang pero hindi nagbago, doon po ang punta. Okay? That's why Jesus said from John 3:3, unless one is born again not physically, but in a spirit. Ang Diyos pong nakagawa nun. Pansinin niyo po yung tao na physical na tao, hindi naman pinanganak. I mean, wala pong contribution yung sanggol para siya ipanganak. Siya lumalaki sa loob ng sinapupunan ng nanay, physically po doon, biologically. Same time, ang Diyos po ang nasa likod nun kung bakit po siya lumalaki. Same thing din naman sa atin mga Kristiyano. Umiihip ang hangin na hindi natin alam kung saan nanggagaling, sabi ni Lord. But God is, at the same time, siya po yung gumagawa at alam niya kung sino talaga yung ligtas. He cannot see the kingdom of God unless one is born again. He cannot see the kingdom of God. Okay, so ganun po yung gagawin. Kailangan lang ipanganak para mapunta doon. Just remain where you are. Okay. Ngayon, kung ang isang tao ay hindi mananampalataya, ay doon po ang punta automatic. Wala na pong ibang gagawin. Wala nang respond. Wag nang manampalataya. Doon na punta. Kasi according to John 6:47, truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. Sabi ni Lord, whoever has the Son has life.
Whoever does not have the Son of God does not have life. Ganun lang po yung statement. Simple po yung statement, pero pagka inisip po natin to, ina-analyze po natin, siya na kinaroroonan ng anak ng Diyos, of course, ni Jesus, ay may buhay na walang hanggan, eternal life. But whoever does not have the Son of God does not have life. That is an opposite phrase or opposite statement. Pero siya na hindi kinaroroonan ng anak ay walang buhay na walang hanggan. Okay? Para mapunta ng impyerno, hindi na kailangan itaas ang kamay, gusto kong pumunta doon. Hindi po ganoon, ano? Maaaring yung isang tao ay mabuhay kahit anong gusto niyang buhay. Pwede siyang mapunta doon, ano? Pwede siyang manampalataya at maniwala kung saan at alinmang paniniwala ang gusto niyang puntahan. Pwede niyang gawin ang gusto niyang gawin. Okay? Pwede siyang mapunta po doon. Wala nang ibang gagawin para mapunta po doon. Yun po yung pinakamadaling gawin. Wala nang ibang gagawin. Just stay who they are. Okay. Ganun po yan, ano. Pero since nandun po yung promise mo ni Lord sa atin, ano, yung transformation na ginagawa ng Diyos para sa atin by His sanctifying grace na ibinigay po sa atin and by His mercies of God. I praise God. We are created according to His image. We were called to be holy before God because He is holy. Alright, so in hell, wala nang tawanan po doon. Wala nang nagsasabi ng mga green jokes po doon, ano. Alright, doon, ang bawat isa, they are screaming and crying out as they are in hell. For example, sa Luke 16:23 to 24. Ito po yung kwento ng mayaman na walang pangalan at si Lazaro. Okay? Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Sa verse 24, pakinggan niyo po. Kaya't sumigaw siya. It means to say na itong mayaman ay talagang nagising at talagang nakakapagsalita. In fact, sabi doon sa verse 24, kaya't sumigaw siya. Amang Abraham, sabi niya, maawa po kayo sa akin. Okay? Maawa po kayo sa utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. It means, siya'y nakakaramdam. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So, kung titingnan natin, dun sa lake of fire, it means in that place, sa Hades, in this furnace of fire, na itong tao na ito is under torment. Word na torment. Okay. Talagang nandun yung kanyang pagdurusa. Ngayon, gusto ko pong bigyan ng konting time yung word na torment, ano. Noong unang panahon, sa yung tinatawag na Catholic Inquisition, it's yung word na torment actually originally from Greek, ano, referring to the rock. Yung spelling po ng rock ay hindi yung bato, hindi po yung R-O-C-K, no, R-A-C-K, or also known as the instrument of torture. Yan, instrument of torture. For example, ito po ay, kunwari ano, sa Roman Catholic before, sa mga history, meron po silang frame, ano, may parang bed, may higaan. Yung taong kanilang nais pahirapan because of a case allegedly like yung tinatawag na heresy. Ito po yung mga tao na humihiwalay, against sa Roman Catholic religion. Dinadala po yan sa isang lugar, ano, sa isang room para pahirapan, inquisition, lalo na sa mga Kristiyano. Pinapahiga po yan sa bed. Yung likuran po niyan ng bed, ng rock, nung instrument of torment, ay may mga spike sa likod na paghiga niya po na doon, may mga nakatusok po doon, ano, at yung tigkabilang kamay niya, merong tali, may chain, tigkabila po yun, nakahiga, at yung paa niya, ganun din. So, yung nakabantay po doon, yung nag-i-inflict ng torment, ang gagawin po niya, paikutin po niya yung will. Habang yung victim naman o yung tao talagang may stretch po yung buong limbs niya hanggang sa ma-dislocate. So, that is the very description of torment. So, syempre, yung tao, pag na doon, mararamdaman niya yung talagang todong hirap at sakit, ano? Kasi, biruin nyo,
i-stretch hanggang sa ma-dislocate yung kanyang limbs. Ganun po yung ginagawa. Yung iba naman, yung inflection, ginagawa, nagpuput po ng pressure sa mga kuko. Okay, tinatanggal po nila yung kuko. At ilan po yun? Yung iba naman, kinakrush yung head. Inflection, yun po ay torment. Physical torment. Pero sa impyerno, sa hell, hindi po basta matatapos. Sabi po nung nabasa ko sa article, mapalad na yung taong nakaligtas doon sa torment na yun, sa Inquisition. Pero dito sa hell, yung tinatawag na torment is eternal torment. Okay. Then, okay, so doon na po ulit tayo sa topic about the hell, yung hell. That hell is again a real place. It is again a real place in the universe. 3 times in the New Testament, it's referred to as a place. Ito po ay lugar. Ito po ay eksaktong lugar. Okay? Sabi po nung isang Kristiyano, nung ako'y bago-bago pa sa pananampalataya, na kahit saang lugar, sa paglakad po natin, kahit nasan man tayong lugar ngayon, ay ang impyerno ay nasa ilalim lang natin. Okay? And yun ay maaari po yung totoo, Okay. Alright, so again, atin pong tingnan ulit itong konsepto na ito. So, since this is a place, ito po isang lugar, pinarurusahan ang mga taong mapupunta doon, particularly the non-believer. As we all know, napunta doon because the wages of sin is death, and it is again eternal death. That this every sin will be punished. Bawat isa. Kasalanan ay doon po paparusahan. So, walang kahit isang kasalanan dito ang babaliwalay ng ating banal na Diyos. Okay? Since our God is a holy God, He demands that there will be a place. Kailangan may lugar called hell. Okay? Sapagkat ang Diyos ay mapagmahal, so maibigin ng Diyos, talagang dinedemand niya rin itong tinatawag na impyerno. Ganun din naman, pagpapakita rin ito ng pagmamahal niya sa kanyang mga hinirang. Okay? Pagmamahal sa hinirang, hindi niya ilalagay doon, ilalagay niya sa kung nasa ng ating Panginoon. Pero yung taong umapi, o yung mga taong umapi doon sa mga inihinirang niya, doon niya ipaparanas yung kanyang puot at galit. That's why He said, the vengeance is mine, and I will repay, says the Lord. Okay? Kasi yun pagmamahal ng Diyos na papakita sa lahat ng mga ligtas. Okay, that in Psalms chapter 5, verse 5, that God is angry with the wicked every day. Na ang Diyos ay galit. Ito yung estado ng mga walang tunay na relasyon sa Diyos. Sabihin, mga wicked, sons of hell, sons of wrath. Ito yung mga walang relasyon sa ating Panginoon. Ang Diyos ay galit sa mga kasalanan araw-araw. Psalms chapter 5, verse 5. Okay, then also from Psalms, alright, the boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. Okay, ang totoo, ito po yung estado po natin noon, He is angry with the wicked every day. Pero yun po yun, araw-araw, galit ang Diyos. Pero salamat sa Diyos, napalitan na po yan, yung estado na yun, na dating galit ang Diyos sa atin, we are all alienated or separated from His grace and mercy, tayo kinahabagan. Okay? The boastful shall not stand before your eyes. Mayabang, mapagmataas, hindi makakatayo sa harapan ng ating Diyos. At galit ang Diyos sa lahat ng manggagawa ng masasama. You hate all evildoers. Okay? Psalm 7, Psalms 9, Psalms 11. Kaya naman, nandoon yung demand, tinatawag na kabanalan yung kabanalan ng Diyos ay nasa Kanya. Yung katwiran ng Diyos ay nasa Kanya. Yung pagmamahal ng Diyos ang nasa Kanya. Alam natin, these are all attributes of our God. Pero wag natin pong kalimutan, there is also the wrath of God, yung puot ng Diyos. Kaya may impyerno. Okay? Kaya nilagay niya yung impyerno. So ito naman yung magiging sitwasyon, Like for example,
Kunwari lang po ito ha, kung ang isang hindi ligtas na asawang lalaki ay napunta ng impyerno, siya po ay mapapahiwalay sa asawa niya na ligtas. That's the reality. Kung yung hindi ligtas na mga anak, okay, ay of course hindi ligtas, ito po ay mapapahiwalay permanently sa kanilang mga magulang na ligtas. Yung mga hindi ligtas na mga parent o mga magulang ay permanently mahihiwalay naman sa mga ligtas na mga anak. So it means, ito po yung talagang masakit na katotohanan na pagka hindi napunta doon yung isang hindi napunta doon sa langit, naligtas, yung isa naman hindi naligtas. Yun po yung malungkot po doon, pero ito po yung totoo. Pero let's continue again. Hindi na talaga makikita yung mahal nila sa buhay. Yun nga, dahil doon sa lugar na yun. Siyempre, ginawa ng Diyos yun dahil siya Diyos na banal. And He is the one who inflicting His wrath. Again, I'll repeat sa 2 Thessalonians 1:8, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Kaya how beautiful it is for those people who bring the good news. Kaya binanggit po ni Apostle Paul. So hindi po natin kailangan pumunta doon sa lugar na yun. Kasi walang may gusto po doon, Alright. Now, since God is an omnipresent God, meaning He is the God who is everywhere present, kahit saan nandun ang Diyos. Kaya siya mismo ang mag-i-inflict ng parusa po sa mga napupunta po doon sa hell. Okay? And then also, one commentator or Bible teacher sabi niya, there is no place where God does not exist. Walang kahit anong lugar ng Diyos ay hindi doon nag-i-exist because God is in every square inch of the entire universe. Kung nasan ang kanyang nilikha, nandun po ang Panginoon. Since the hell is created, place in the universe, so that God has created, nandun ang Diyos, hindi para maparusahan yung sarili niya, hindi po para masaktan. Hindi po yun, kundi siya mismo yung magpaparanas ng hirap, ng pahirap sa mga taong napupunta po doon directly. Okay. Alright, what else? So, this is the example naman kung ano po yung parang itsura ng mga taong itinapon po sa lake of fire. It is the same or almost the same like the one who is thrown into the active volcano. Nakakita na po tayo ng active volcano sa mga TV sa pinag-aaralan po natin sa science minsan. Okay? O sa balita. Na kung saan yung ibabaw ng volcano is in red hot. There's a molten lava na talaga namang maaaring hindi pa dumidikit yung isang katawan doon ay talagang mararamdaman na yung sobrang init. Okay? But then in hell, sa impyerno, na kahit itapon po doon sa lake of fire yung tao na hindi naligtas after the final judgment into the eternal destiny of fire, sinasabi, ay may kakayanan ito na manatiling buhay na nararamdaman niya yung sakit and never be consumed. Yun po yung matindi po doon, because lake of fire is hell. Hell is a lake of fire. Na lahat ng meron po sa hell is about hell of fire. That hell is fire. Ito po yung mainit, sobrang init. Hindi ko po alam gano'ng kainit, pero sabi po nung isang nangangaral sa Biblia, sabi po niya, is nakikita natin yung araw. Sabi niya, maaaring it is more than 1,000 or 100 or 1,000 times ang init. Malayo nga tayo sa araw pero nararamdaman natin yung init. How much more tayong lumapit yung earth doon, di tayo matutunaw. Pero yung hell, okay, so extremely hot. Sabi po niya, super extremely hot. Alright? Okay, so ganun po yung itsura po nun, Alright, what else? Is from Daniel chapter 12 verse 1 and 2. Kasi di ba, alam po natin na yung tao, let's say, pagkatapos namatay physically, yung saved and non-saved, dadating po yung time na yon na magkakaroon ng resurrection. Ibig sabihin, mabubuhay po uli yung
ay yung katawang lupa niya. Pero again, yung save, magkakaroon po siya ng tinatawag na resurrected, glorified body. Yung sa save, yung mga ligtas. Pero yung mga non-save, meron din po siyang katawan. Meron din po siyang pakiramdam muli. Pero nakadesign yun para sa hell. Pakinggan niyo po ito. Tingnan niyo po sa Daniel chapter 12 verse 1 and 2. Sa panahong yon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. At magkakaroon ng matinding kahirapan sa tribulation, hindi na mangyayari kailanman. Ngunit ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Sa verse 2 ito po, muling mabubuhay ang maraming mga patay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, it means sa heaven. At ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. And from Revelation chapter 20 verse 14, the death and the Hades were thrown into the lake of fire, and this is the second death, the lake of fire. So gusto ko pong balikan yung sa Daniel. So muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan. Again, yung resurrected body niya, it's eternal life kasama ng ating Panginoon. At ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. So parehas magkakaroon ng pagkabuhay, pero magkahiwalay ng destinasyon. Okay? Magkahiwalay. But then, pag tinignan po natin yung Revelation 20:14, itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan. Okay? At ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. So itinapon doon sa lugar na yon, daigdig ng mga patay. Okay, so talagang kung isipin natin dito, itinapon, it means merong mala yung itinapon. Doon sa lugar na ito, walang tulog na kaluluwa, walang tulog na may nabuhay na nilalang. At talagang doon ay yung sobrang nagising, alert na alert, at talagang conscious yung tao na napunta po doon. Those who are unsaved, na kapag itinapon doon sa lake of fire. Literally, ay talagang parang animoy, literally baptized in fire. Because they are immersed in fire. They are swimming in fire. Ganun po yun, They are engulfed in fire. Parang inilamon ng apoy. Ganun po yung magiging sitwasyon. Ngunit, yun nga, kailanman hindi sila makakalangoy palayo sa lawa ng apoy. And they are forever na nandun sa lake of fire. Okay? So, yung dahilan dun, yun nga, to inflict, para i-impose yung pain because of the wrath of God from their head to the bottom of their feet unto their every extremities ng kanilang katawan. Ganun po katindi po yun, Hindi po isang araw lang yun. In their body, it will happen and experience the pain forever and ever and ever. Diretso po yun. Okay? Pakailanman. Alright, so, yun, yung ma-experience po nung mapupunta po doon. Talagang walang hanggan, bawat sandali ng minuto, oras. Naalala ko dati yung share ko sa inyo before, narinig ko rin lang naman ito, na kahit yung butil ng buhangin sa dagat ay pagdugtong-dugtungin. We cannot count the number of bit or yung particle ng sand sa dagat, sa sobrang dami nun, hindi pa rin matatapos yung tinatawag na eternity. Ganun po yung tagal niya, walang katapusan, infinite, okay, dire-diretso, walang humpay. At darating po yung time na yun, once na yung isang tao napunta doon, wala pong break po doon, wala pong pahinga, wala. Araw at gabi, gabi at araw, lahat, buong panahon, walang kahit isang minuto o single time o moment ng pahinga. Lahat ng panahon ay talagang i-consume niya doon. At walang panahon, dire-diretsong panahon. Okay, so yun po yung hell. Hell is a fiery furnace, yung other name, blazing furnace, a furnace of fire. Itong lugar na ito ay isang nagniningas na pugon, naglalagablab na pugon at pugon ng apoy. If you remember Shadrach, Meshach, and Abednego, meron dong pugon. Tinapon po sila doon. Okay. And they are, itong mga tao na napunta po doon, ang mapupunta po doon, they will be roasted alive. Para silang buhay na sinusunog. Okay.
At yung katawan nila, dahil nakadesenyo nga po doon yung resurrected body nila, okay, they will never be able to die. Hindi po sila mamamatay doon. Kahit susunog. Nga lang mapaso ng konting plancha, yung apoy, sa balat natin, sobrang init. How much more pag napunta po dito? Sa Matthew 13:42, ihahagis nila ang mga ito sa mga lumalagablab na pugon, fiery furnace, at doon magnanangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Again, as a reminder sa Matthew 18:8, kung ang iyong kamay o paa nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ito po yung command, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa hindi mamamatay. At self-control po, Then sa Mark 9:48, hindi lamang yung apoy ang problema po dito. Sa doon, sabi niya sa 9:48 ng Mark, doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Sa Luke 3:17, hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang gikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Sabi nun sa second part, ngunit ang ipay, susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Okay. Doon sa mga nireject yung katwiran na ginawa, ayon sa ginawa ng Diyos sa cross, sa mga taong walang pagkaunawa, pagkakilala sa Diyos, umaring kilala nila ang Diyos, pero binaliwala nila ang Diyos. Okay, so doon, itatapon na. Alright, what else? Ito pa. Sa John, chapter Matthew 13:38, ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay may mga taong kabilang sa kaharian, at mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ito po yung parable of the weeds. Alright, what else? Okay, dun po tayo sa resurrected body po nung isang let's say yung namatay, naligtas, karoon ng resurrected body, kakaroon po siya ng glorified body. Of course, in heaven, kailangan yung resurrected body, glorified body. Siyempre, yung kanyang mata is also a glorified eyes to look upon God. Maaari tayo makatingin, makita natin ang harap-harapan ng ating Diyos, ang ating Panginoon. Okay? To glorify God, meaning, siyempre, to give honor or respect sa kanyang divine power, to glorify the Lord as we worship or revered. Niluluwalhati natin ang ating Diyos, of course. Not only the glorified eyes, but also glorified heart. Yung heart na nagbibigay ng pagmamahal. Of course, yung heart is a symbol of love, right? Yung glorified body na hindi na mapapagod, okay? Para mag-worship at magbigay ng pag-serve kay Lord. Yun po yung glorified body, Same naman sa hell, pero hindi na glorious po yung katawan. Kasi again, itong katawan na ito is perfectly designed to the fiery furnace. Okay? Talagang nakadesign para doon. Na itong katawan na ito, bagamat nasusunog, pero hindi namamatay sa apoy. Yung apoy na nag-aapoy, yung katawan na nasusunog na hindi namamatay. Hindi na-consume, in other words. Okay? And because of this, although there is an unquenchable fire, okay, ganun po yung mangyayari, Okay. So ngayon, titingnan po natin yung isang account sa Bible sa Luke 16:23-25. Doon sa mayaman at kay Lazaro, doon ipapakita nga po doon yung kakayanan ng tao. It represent actually mga taong hindi po ligtas, that he has the ability to feel torment and agony, o yung tinatawag na pain and suffering. Pakinggan nyo po, tingnan po natin, Sa 16-25, Luke 16:23-25. Okay, tingnan po natin. Again, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro, sa piling ni Abraham, kaya't sumigaw siya, and he called out, Amang Abraham! Sumigaw siya. Malakas po yan,
So nandun po yung kanyang yung words, maawa po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa lugar na ito. So ano po nakita po natin doon sa pagkakataon na ito, na yung mayaman, na yung tao na hindi naligtas has the ability to see and to speak. Okay? Subalit yung kanyang dila ay nakakaramdam. Sabi niya, so naghahanap siya ng tubig. Okay, sa verse 24, naghihirap siya doon sa lugar na yon. Pero sabi niya, maaari po bang utusan? Utusan po ninyo. Yan. Si Lazaro na sausaw sa tubig. It means naghahanap po siya ng sort of relief. Kahit konting tubig lang. Okay? Because I am in anguish in this flame. Meaning, meron po siyang kakayanan na makaramdam sa lugar na yun. So, yung mapupunta po dun sa lugar na yun, ganun po yung estado po niya. Kakayanan makapagsalita, kakayanan makarinig, kakayanan makakita, kakayanan makaramdam. Alright? So, ganun po yun. So, meron siyang spiritual body at the same time, pero hindi intended para sa heaven or glorious body that is intended in that place. Okay. So, one theologian or one Bible teacher, ang sabi niya, kung ano man yung hirap na nararamdaman ng isang tao, okay, dito sa lupa, sabi niya, ang term niya, exponentially greater in hell. Hindi natin mabibilang o may komparasyon. Sobrang hirap doon. Exponential. Okay, kasi yung tao dito is covered or engulfed nga ng fire. Napapalibutan siya, nababalutan siya ng apoy, at mismo nasa apoy siya. At wala nang kahit anong relief o pahinga sa apoy, mula sa apoy, sa labas ng apoy. So walang kaluwagan, mula sa apoy. And also the word that they will be forever smoldering. Word na smoldering, it means forever burning, flaming, blazing in the wrath of God dahil sa puot ng Diyos. Na magpakailanman sila ay nasusunog, nagniningas nga dahil sa galit ng Diyos. Kanina narinig natin, araw-araw galit ng Diyos sa mga wicked people. Okay. Then the word is excruciating pain, or yung tinatawag na excruciating, napakahirap, napakasakit ng pakiramdam habang sinusunog. Talaga naman kahit hindi pa natin totally na yung paso lang na konti ay talagang napakasakit. How much more buong katawan. Yung buong katawan na nasusunog. Talagang na doon yung lubhang talagang nararamdaman sobrang hindi natin ma-explain Alright, so nandun po yung kamatayan Okay, dun sa lugar na ito. Sa hell. Ito yung apoy. Again, apoy na hindi mamamatay. Yung word na never be extinguished. Kailanman hindi mawawala, hindi matuturn down, hindi maalis yung apoy. Can you imagine yung ganong pakiramdam, yung ganong lugar na hindi mawawala itong apoy na ito? Why? Kasi God, yung Diyos na pinag-aralan natin, na sinasamba natin that we worship, because He is the God who is eternal. Okay? So, yung eternal na tinatawag, pang walang hanggan, since He is eternal, of course, yung wrath niya is also eternal. Pang walang hanggan din, forever and ever. Okay? There is a flame. There is the always burning flame in that place. Sa impyerno. Ito po ay lugar na hindi maaaring takasan. Hindi pwedeng yung tao, halimbawa nandun, umalis, gumapang, taluyo po sa lugar. Hindi po, Because in the Bible, meron pong description that this place is also known as bottomless pit. Naregyo na po yan. The bottomless pit, or in Greek word, sa New Testament, literally tinatawag pong abyss. Abyss. It means bottomless. Bottomless or unbounded pit, meaning with immeasurable depth, na sobrang lalim. Kaya abyss. Alright, so by using the verse from 2 Peter chapter 2 verse 4, ito po yung binanggit po doon,
Para lang po makita natin, mapicture po natin yung tinatawag na bottomless pit. Okay? Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno, kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang hintayin ang araw ng paghukom. Alam nyo sa NIV, yung word na ginamit is Tartarus, or it is also known as gloomy dungeons. Gloomy dungeons. So, i-support po natin ng isa pa na verse sa Jude chapter 6. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nananatili sa kanilang kalagayan at kapangyarihan sa halip ay iniwan ng kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na na tanikala at binilanggo sa malalim na kadiliman. You see that? Malalim na kadiliman or gloomy darkness hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. Okay? So, yun po yung what we so called, yun nga po, yung bottomless pit. Yun po yun, ano. Okay, so, maraming daan, papunta po dun sa lugar na yun. Pero wala pong labasan. Sa mga buildings, basically, may mga signs, enter. Merong exit sign, may mga sign. Pero doon, wala pong sign, exit signs. Okay, pintuan po doon ay pag once na isang tao ay nakarating na dito, wala na. Kumbaga, nakalak na po yung impyerno. Okay, hindi na makakalabas mula doon. Naisip niyo po ba yung pagkakataon na kapag ang isang tao, o ikaw o ako, ay napunta sa isang lugar, sa isang pintuan, na nakapasok ka doon, tapos wala kang susi palabas. Tapos sinisip mo, napakadilim doon, napakainit, tapos wala kang lugar, wala kang way para makalabas. Sa impyerno, ganun po, walang parole, walang conditional release, walang pahinga, walang leave. Yung mga nagtatrabaho po, pwedeng mag-leave. Walang weekend leave. Okay, hindi mababawasan, mawawala kahit konting yung hirap, yung severity na sinasabi sa English. Okay, talagang yung paghihirap ay palaging word ay matindi. Okay, so ganun po. Yung kalagayan po ng isang tao kapag hindi po nagsisi. Sa impyerno, nasa hell. Kasi hindi sila nagsisi, Hindi sila umiyak, actually, para iligtas ng Diyos. Okay, pag napunta doon, yun, parang isipin nila, sayang, huli na lahat. Alright, what else? Is from Matthew chapter 8 verse 12. Yung word na outer darkness, While the sons of the kingdom will be thrown into the darkness, in that place there will be weeping and gnashing of teeth. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. So, nung pinapakinggan ko yung teaching regarding hell, sabi niya, kaya nagngangalit ang ngipin, basically yung galit ay nandun. Parang ang sinasabi niya, dahil ang inisip niya, nasanay ako'y naligtas, nasanay ako'y kasama ng Panginoon, ng mga anak ng Diyos, Pero dahil hindi ako nagsisi, hindi ako nagrepent, hindi ako nagbago, hindi ko binago yung style of living ko, ay ako'y nandito. So yung pakiramdam ko, sa halip na ako'y masaya, ako'y naiinis, nagagalit. Kaya ang term niya is nagngangalit yung ngipin. Di ba pag nagngangalit yung ngipin, means yung anger nandun. Right? Okay, so, what else? Ito naman. Okay, another thing. Sa Matthew 22 verse. Okay, by the way, let me describe yung kaninang word bago ako dumako sa kasunod. Yung word na outer darkness. Outer darkness. He said, the word outer darkness is the darkest of the darkness. Okay, ito yung, isip na tayo ng mga lugar na madilim. Ito yung lugar na incomparable sa sobrang dilim. Okay, incomparable. Kumbaga kahit yung kamay natin, yung kamay ng isang tao, ay ilagay sa kanyang mukha, sa sobrang dilim, hindi niya makikita. Yun po yung place, as we describe at the same time,
yung lugar po na hell. Okay, sa Matthew 22 verse 13 to 14, and the king said to the attendants, bind him hand and foot and cast him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman. Again, itapon siya sa kadiliman, outer darkness. Sa labas, doon mananangis at magngangalit ang kanyang ngipin. Okay. So, yun po yung outer darkness na binabanggit po niya. Okay. So, that is the place called hell. Maaaring yung tao na nandito sa lugar na ito, sa kabuuan ng kanyang buhay, naaalala niya yung kanyang mga ginawa, talagang nagmumulto sa kanyang alaala. Eh, yun nga, dahil sa pagtanggi marahil sa ebanghelyo, sa mabuting balita, kaya siya napunta dun. Kahit anong buti ng isang tao, pero yung kanyang kabutihan lang niya, his self-righteousness, wala namang self-righteous na mapupunta po ng heaven. It's only the righteousness of our God. Kasi He's righteous. Yung paggawa po natin ng mabuti ay bunga ng kaligtasan po natin. Tama po ba yan? Okay. Kaya, yun. Hindi po natin, we don't need to take the risk, yung buhay na ito. Sa buhay natin ito, literally, hindi tayo kailangan magpakakampante. Kung ano mang ginagawa, iniisip, sinasalita natin, we always think of others, of course. We have to praise God. Thank God kasi nandun yung pangako niya that we are saved. We are all justified. We are still sanctifying by His grace. And those who are sanctified and saved, we will be glorified in the future forever with our God. Yun po yung pangako po ng Diyos para sa atin. Okay. Kaya yun, importantly, yung good news. Marinig po yung teaching regarding not to give them a scare, hindi po para takutin yung tao, hindi just to remind them, para mapaalalahanan po sila, mga kapatid po natin na hindi po nakakarinig ng mga teaching regarding hell. This is a real place, binanggit po ng Panginoong Hesus. So, praise God. So, yun po, yung ating whole topic for this night. So, samahan niyo po mag-pray. Dahilang Diyos, we praise you, we thank you, glorify your name. We bless you as we give you praise and thanks and honor, O God. Salamat sa napakawalang hanggan yung awa sa aming lahat na pinagkalooban nyo ng inyong habag. Dahil sa inyong awa lamang, kaya kami nagpapatuloy na kapag nakakatayo. We can do nothing apart from you, Lord. We acknowledge you as our Lord and Savior. We acknowledge that we are all sinners, deserve to be God in that place called hell. But because of your grace and mercy towards us, you bless us, you choose us, you elect us to be saved. Lord, salamat po. Wala po kami itago sa inyo. Lahat po ay hayag. Thank you for giving us time to transform, to change our life, O Lord, to give you the praise and the glory. In Jesus' name. Amen. Praise God po. Glory to God po.